Magandang gabi. At tayo ay binigyan naman ng Panginoon na makapag-aral upang malaman natin ang kanyang mga salita. Ngayon, ang aking topic ay paano ba natin malalaman ang tunay na pagkakilala sa aral ng Diyos? Paano ba natin siya makikilala at malalaman ang tunay? Dahil sa katangunan ngayon ay napakarami ng mga kumikilala sa Diyos at iba-iba ang kanilang mga pangalan, ang iba-iba ang kanilang mga samahan. Sino ba sa kanila ang tunay na nagsasabi ng katwiran at katotohanan? Ngayon, ako rin ay dahil dati ako ay sabi ko napakaraming samahan at napakaraming paniniwala, samantalang isa lang naman ang Panginoon na tunay, at napakarami nila at ang daming pangalan. Ngayon, napag-isipan ko at ayon nga dito sa Revelation 1:3 at ganito ang sinasabi: mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ay dito ako nagkaroon ng kaliwanagan, dahil kapag pala ikaw ay nakabasa o nakapakinig ay mapalad ka. At paano mo yun mga matutupad? Sa magitan ng pakikinig at pagbabasa. Ibig sabihin, mag-aaral ka. Pag-aaralan mo ang salita ng Diyos at aalamin mo. Kaya, doon ko nalaman na okay lamang na napakaraming mga samahan ngayon at maraming paniniwala. At doon din ako nagpasalamat dahil sa dami-dami nila ay natutunan ko ang iba-iba na kanilang mga aral, at malalaman mo dahil nandiyan naman ang Biblia, malalaman mo sa kanila kung sino ba talaga yung tapat. At nagpasalamat na rin tayo dahil nakadating dito sa atin at nalaman natin, kahit na sabihin na hindi naman talaga kumpleto, ay nalaman natin na mayroong Diyos. Kaya ako nagpapasalamat din doon na sa kabila ng may mga kulang nga, ay nalaman natin ang unang letra, ibig sabihin ng ating abakada. Katulad din yan sa bawa, ikaw ay may isang pamilya na may maraming anak. Kapag isa lang ang anak mo, wala, no choice ka, hindi mo malalaman kasi isa lang, isang isip lamang ang makikita mo. Pero kung ikaw ay napakaraming anak, malalaman mo sa kanila yung kanilang mga pag-uugali. Makita mo sa kanila kung sino yung mabait, yung suwail, at yung malambing. Ganun din ang aral ng Panginoon. Makikilala mo sa kanila na mga nagdadala ng aral ng Diyos na sino ba talaga yung tunay at tapat. Kaya wala namang masama kung pakinggan mo sila lahat, dahil may Biblia ka naman babasahin at din mo malaman ang tunay, dahil meron ka namang kaisipan na alam mo sa sarili mo na kung sino yung nagsasalita ng tapat. Kaya ay walang problema kung napakarami dito, at yun lamang ay para malaman mo nga kung sino nga yung tunay na sumasampalataya sa tunay na Diyos. Ngayon, meron din ditong isa, yung pangalawa, isipin mo na ikaw ay isang sanggol na umiinom ka ng pananggatas sa pagkaunawa.
Ibig sabihin, sanggol ka pa lang, alam mo naman ang sanggol, gatas pa lang. Hindi pa kayang kumain ng matitigas na bagay. Dahil nga, siya ay isang sanggol pa lang. Isipin natin na tayo ay sanggol pa lang sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. At dahil tayo sanggol, dapat kailangan natin na mag-aral habang tayo lumalaki. Ay unang-una niyan upang siya makapaglakad dahil sanggol, at pag siya nakapaglakad ay patungo na siya sa pagtibay ng kanya at makatayo na sa kanyang sarili. Ganun ang paglaki ng isang bata na gatas pa lamang sa una ay gatas pa lamang siya nabubuhay. Ngayon, meron tayo dito na makikita natin dito sa 1 Corinto 3:2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas pagkain sapagkat hindi niyo kaya yun. So, ibig sabihin, yung mga unang kapanahunan, ang ibinigay pa lang ng Panginoon ay gatas pa lang dahil hindi pa nga nila kaya. At dito rin sa Hebreo 5:12, dapat sana'y maging tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulaing aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Ito yung mga taong una, no, dahil na medyo talagang dapat sana'y tagapagturo na sila. Ibig sabihin, matagal silang makaunawa. At magsimula naman sila sa mga panimulaing aralin. At dito rin sa Hebreo 5:12, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa sa kalaman sa salita ng katwiran. Yan. Ganun ang mga nangyayari sa ating kapanahunan. Dahil sa dami, ay baka tayo ay katulad pa ng isang sanggol sa ating kalagayan sa pagkakataon ito. So ang kailangan natin ay tayo ay mag-aral pa. Tayo makinig, bumasa, at alam natin at marami tayong matututunan. Dito sa Peter 2:2, gatas na walang daya at malayo na kayo at magsilayo kayo sa gatas na walang daya at magsilayo kayo sa dito sa 1 Peter 2:2, gaya ng sanggol, kayo'y nabalik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa manampalataya hanggang sa makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Yun, napakaganda. Napaganda nito sinabi. Ngayon, yung una natin example ay nandito naman tayo sa pangalawa. Paano ba natin makikilala ang tunay na kaibigan? Alam naman natin na sigurado naman tayo ay lahat naman tayo ay mayroong mga kaibigan. For example, mayroong kang kailangan in that time. Alam mo na kaibigan, hiling ka sa iyong kaibigan na pahiramin ka. Pero dahil sa kaibigan mo, matagal mo na siya, na alam mo sa oras na yan ay ikaw ipagbibigyan. At alam mo din sa lahat ng mga kaibigan ay hindi mo pwedeng lapitan sa pagkakataon ngayon na kailangan mo at alam mong hindi ka makakakuha. So ibig sabihin, sa kaibigan na lang makikilala mo na kung ano ang kanilang mga pag-uugali. Siguro na naunawaan ninyo ako dito sa kalagayan na ito. Na ito ay inano ko sa inyo na example upang malaman ninyo. Ang una kong example sa inyo ay ang sarili yon na napakarami ngayon. Ibig sabihin may matututunan ka dun. Aalamin mo sa kanila kung sino ba sa kanila. Ngayon,
Ang pangatlo kong example, paano natututo ang isang bata sa unang pagpasok sa paaralan? Ano ang unan niya na dapat malaman? Siya ay malaman ang mga letra, ang ABCD or abakada. At ngayon, kapag na-memorize niya ito, ay siya ay matututo ng magsimula upang bumuo ng mga salita. At hanggang siya ay matuto. Ganon din ang salita ng Diyos para sa atin. Kaya tanggapin natin na kahit na ganito ang kalagayan natin, dahil nga sinabi ko nga dito sa Revelation 1:3, mapalaan ang nakikinig. So ibig sabihin, ito yung mga example ko lamang ito upang ating pag-aralan, upang ating unawain, upang ating malaman kung ano ba talaga ang salita ng Diyos. Katulad sa kaibigan, nakilala natin ang sa kaibigan. Nakilala natin katulad ng isang sanggol na wala pa siyang kakayanan. Ganito rin ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya huwag kayong maguluhan. Hanapin ninyo ang katwiran. At itong pang-apat ko na halimbawa sa inyo ay katungkol sa, alam naman natin, tungkol ito sa pagkain Pilipino, na itong isang menu na ito na adobo. Ngayon, tikman natin ang adobo ng bawat samahan. O sino ba sa kanila ang tunay na adobo na luto ni Kristo? Kasi nandiyan naman ang Biblia. Yan ang tunay na adobo ni Kristo. Yan Biblia. At yung mga samahan na yun, tikman natin. Baka may kulang sa suka, o kulang sa tuyo, o ano pa mang condiments, baka may kakulangan. Pero ang tunay na adobo ni Kristo ay ito ay ang Biblia. Kaya ano ang dapat natin gawin? Makinig tayo at bumasa at tuparin ang kanyang salita. Ito ay makita natin sa Revelation 1:3. Tanungin natin ang ating sarili, sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Ngayon, nakilala niyo na ba ang tunay na kaibigan? Tunay na panampalataya? At natutunan na ninyo kumain pagkain matigas at hindi nyo na kailangan uminom pa ng gatas? Alam natin na ang gatas ay para lamang sa sanggol dahil hindi pa siya pwedeng kumain ng matigas na pagkain. Sa pagkataong ito, handa ka na ba kumain ng tunay na salita ng Diyos? Tingnan natin sa Juan 4:34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin. Doon natin na yun ang dapat natin alamin. Dahil kahit si Jesucristo na sinugo ng Ama, yung pagkain na ipinagkaloob para sa atin ni Kristo ay tuparin ang kalooban ng Ama ng kanyang ng Diyos. At alam niya kung ano yung pagkain na dapat niyang dalahin dito sa atin sa pagkakataong ngayon. At dito rin sa John 6:55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. Yan, nakita na natin dito na si Kristo ang tunay na pagkain ng kanyang laman. At alam na natin dito, natutunan natin lahat yan. Sa Acts 2:4, pagkain may galak at katapatan sa puso. Dapat yan ang pagkain na ating dalahin sa kapanahunan.
may galak at katapatan. Sa Acts 14:17, pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain ang katwiran. Ito katuwaan. Yan, yung mga pagkain dala ni Kristo. Acts 16:34, at sila'y kaniyang ipinanhik sa kanilang bahay at hinahinan sila ng pagkain at nagalak. Natotoo pati ng buong sambahayan niya na nagsisimpalataya sa Diyos dahil tinanggap na nga nila yung pagkain ni Kristo. Sila ay nagsisampalataya sa Diyos dahil si Kristo ang pagkain inihain sa atin ng Ama upang malaman ang lahat ng kagustuhan ng ating Diyos na totoo. 1 Corinthians 10:3, at lahat ng nagsisikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu. Yan. Dito sa Hebrew 39, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamagitan ng biyaya. Pansin natin dito mga kapatid na ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo, huwag kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. So ibig sabihin, dahil sa dami nila, malalaman natin yung hindi kilala ng ating Panginoon at ng Ama, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa magitan ng biyaya. Sa pagkakataong na ito, hanapin natin ang tunay na pagkain o aral ng Diyos at hindi tayo malinlang ng mga taong gumagamit lamang sa salita ng Diyos pero kontra sa tunay na aral. Napaka liwanag mga kapatid. Ngayon, bigyan ko kayo ng example dito na ito ay makikita natin. Example, ano ba yung inihahain nilang pagkain para sa atin? Ngayon, kung ikaw ay hindi makikinig o hindi ka magbabasa at pakikinggan mo lamang ang isa, para kang katulad lamang ng pamilya na may isang anak. Wala kang matututunan, di mo malalaman ang ugali ng iyong anak kung ito ay maganda o hindi, dahil wala kang comparison. Kaya napakaganda na dahil ipinaubaya ito ng Panginoon na tayo ay may comparison upang malaman natin ang tunay na mga salita niya. Example ko sa inyo, tulad nitong Diyos-Diyusan. May mga samahan ngayon ginagamit ito. Pero kung isi-search natin ito, kung mayroon kayong mga application ng Bible, ito ay lumalabas na isi-search ko, ito ay 107 result. Ito ay malalaman muna, ito ay ayaw ng Diyos na sambahin. Ngayon, may natutunan ka na ba sa ibinahagi ko sa iyo? Isang kaluluwa lang ang maniwala sa akin ay sapat na mailapit ko sa tunay na aral ng Diyos. Alam ko na matutuwa ang langit at makaiwas din ako sa pananagutan sa Diyos, dahil naibahagi ko rin ito sa iba upang malaman ang tunay na panampalataya sa Diyos. Ikaw na ang nakakaalam nito dahil ikaw ang templo ng Panginoon. Binigyan ka ng pag-iisip upang unawain, malaman upang basahin mo sa kanyang mga salita. Ito ang Biblia. Makikilala mo siya dito na tunay. At sinabi niya sa Daniel 11:35, ang sinasabi, upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan.
napakaliwanag nito, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay dadalisayin at pakikinisin sa ating mga puso. Kaya yung naibigay ko sa inyo o na-share ko sa inyo na mga pwede nyong basihan at alamin, ay magkakaroon kayo ng pagkakataon alamin ang tunay na aral ng Panginoon na dapat natin sinusunod sa kapanahunan ito. Ito lamang ang aking dalangin at maraming salamat sa inyo. Ito ay share lang, walang pagtatalo-talo, walang sapilitan, at tapos na ang pagtatalo-talo sa panahon ito. Dapat natin pag-aralan ito ng may mapayapa. At tinapos na ni Kristo at inilahad niya na ang mga nagawa ng unang panahon. Dahil kung tayo ay magtalo sa pagkataong ito, siyempre ang bawat isa hindi patatalo dahil ang tao ay may kanya-kanyang ego na siyempre ayaw niyang mapahiya. Kaya ito sa akin ay ang aking inilahad sa inyo ay ito ay share lamang. Tanggapin o hindi, Diyos ang nakakaalam. Ang mahalaga, nagkaroon kayo ng pagkakataon at nagkaroon ako ng panahon upang ihayag ang katwiran ng Panginoon. Amen.